Akala ng marami, simpleng papel lang ang birth certificate. Pero ang totoo, ang PSA birth certificate ay isa sa pinakamahalagang dokumento ng isang tao. Dito nakalagay ang pangalan mo, araw at lugar ng kapanganakan, pangalan ng mga magulang, kasarian, at iba pang impormasyon na ginagamit para patunayan kung sino ka sa mata ng batas. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari kung may mali sa birth certificate mo? Maling spelling ng pangalan, maling middle name, maling birthday, maling sex, maling pangalan ng magulang o minsan may dalawang birth certificate pa. Delikado ba iyon? Ang sagot, oo, pwedeng maging malaking problema. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Bakit nga ba mahalaga ang PSA birth certificate? Dahil ginagamit ito sa halos lahat ng importanteng transaksyon sa buhay. Enrollment sa school, pagkuha ng passport, pag-a-apply ng trabaho, pagkuha ng government IDs, pag-aasikaso ng marriage license, pag-claim ng benefits, pag-aayos ng inheritance o mana, at sa marami pang legal proceedings. Ang birth certificate ang unang dokumentong hinahanap para patunayan ng identity, age, filiation, at civil status ng isang tao. Kaya't kung may mali rito, pwedeng magkaroon ng delay, denial, o legal complication. Halimbawa, kung mali ang spelling ng pangalan mo, maaaring hindi tumugma ang school records, IDs, passport, at employment records mo. Kung mali ang birth date, maaaring magkaroon ng issue sa age requirement, retirement, school records, passport, visa, o government benefits. Kung mali ang pangalan ng magulang, pwedeng maapektuhan ang proof of filiation, succession, inheritance, o paggamit ng surname. Kung mali naman ang sex entry, maaaring magkaroon ng conflict sa identity documents at official records. At kung may dalawang birth certificate, maaaring magkaroon ng serious confusion sa legal identity. Dito mahalaga ang isang Supreme Court case, ang Republic versus Charlie Mintas Felix, na may GR number 203371. Sa kasong ito, ang birth certificate ng petitioner ay may maling entries. Ang nakalagay na first name ay Shirley sa halip na Charlie. Ang nakalagay na sex ay female sa halip na male. At may problema rin sa surname ng kanyang ama. Mayroon pa siyang isang birth certificate na may tamang entries. Ipinakita ng kasong ito kung gaano kakomplikado ang birth certificate errors. Hindi lahat ng mali ay pare-pareho ang remedy. May mga error na pwedeng ayusin administratively sa local civil registrar. Pero may mga error na kailangan ng court proceeding. Ayon sa Supreme Court, ang correction ng civil registry entries ay depende sa nature ng error. Kung clerical o typographical error lamang, maaaring pumasok sa administrative correction sa ilalim ng Republic Act No. 9048 as amended by Republic Act No. 10172. Pero kung substantial correction ang hinihingi, gaya ng correction na may epekto sa civil status, citizenship, nationality, filiation, o iba pang mahalagang legal facts, maaaring kailanganin ang Rule 108 proceeding sa korte. Ano ang ibig sabihin ng clerical o typographical error? Ito ang mga mali na obvious, harmless, at makikita sa pamamagitan ng existing records. Halimbawa, maling spelling ng pangalan, typographical error sa place of birth, maling letra sa middle name, simpleng error na malinaw na clerical mistake. Sa ilalim ng Republic Act No. 9048, maaaring ipakorrect administratively ang clerical o typographical errors at change of first name sa civil register.
Ang petition ay karaniwang pinafile sa Civil Registry Office kung saan nakaregister ang birth certificate kung ipinanganak sa Pilipinas o sa Philippine Consulate kung ipinanganak abroad. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 10172, pinalawak ang administrative correction para isama ang correction ng clerical error sa sex at sa day and month ng date of birth. Pero tandaan, hindi lahat ng mali sa birthday ay pwedeng i-correct administratively. Ang correction ng year of birth ay hindi sakop ng ordinaryong administrative correction under Republic Act No. 10172. At kung ang correction ay substantial o may epekto sa identity or status, maaaring kailanganin ang court proceeding. Ano naman ang Rule 108? Ang Rule 108 ng Rules of Court ang remedy para sa cancellation or correction of entries in the civil registry kapag substantial ang correction. Ayon sa Supreme Court, ang Rule 108 ay maaaring gamitin hindi lamang sa clerical mistakes, kundi pati sa substantial errors. Basta sinusunod ang tamang adversarial proceeding. Dito mahalaga ang Republic versus Valencia. Sa kasong ito, kinilala ng Supreme Court na even substantial errors in the civil registry may be corrected and the true facts established, provided na tama ang adversary proceeding ay sinusunod. Ibig sabihin, kapag hindi simpleng typographical error ang pinag-uusapan, kailangang mabigyan ng notice ang mga taong maaapektuhan. May publication kung kinakailangan at may hearing sa korte. Bakit nga ba? Dahil ang birth certificate ay hindi lang personal record. Ito ay public record. At kapag binago ang isang entry, maaaring maapektuhan ang rights ng ibang tao. Halimbawa, kung babaguhin ang pangalan ng ama, maaaring maapektuhan ang filiation, inheritance, support, custody, at legitimacy. Kung babaguhin ang civil status, maaaring may epekto sa marriage, property relations, o succession. Kaya hindi ito pwedeng basta-basta baguhin sa simpleng request lamang. Kaya ano ang lesson? Una, huwag baliwalain ang mali sa PSA birth certificate. Kahit isang letra lang, pwedeng maging problema kapag hindi tumugma sa school records, IDs, passport, employment, o legal documents. Pangalawa, alamin muna kung anong klaseng error ito. Clerical ba, typographical ba, o substantial correction ba ang kailangan? Pangatlo, kung clerical error, change of first name, o covered correction sa day or month ng birth date or sex, maaaring magsimula sa local civil registrar under Republic Act No. 9048 and Republic Act No. 10172. Pang-apat, kung substantial ang correction, gaya ng filiation, citizenship, legitimacy, parentage, civil status o cancellation of a second birth certificate, maaaring kailanganin ang Rule 108 petition sa korte. At panglima, mag-ipon ng supporting documents. Kabilang dito ang PSA birth certificate, local civil registry copy, school records, baptismal certificate, medical records, IDs, marriage certificate, records ng magulang at iba pang documents na nagpapakita ng tamang entry. At panghuli, huwag maghintay kung kailan kailangan mo na ang passport, visa, board exam, employment, marriage license o inheritance papers bago ayusin ang error. Mas mahirap ayusin ng record kapag urgent na. Sa madaling salita, ang mali sa PSA birth certificate ay hindi simpleng abala lamang. Pwede itong makaapekto sa identity, rights, benefits, travel, trabaho, marriage, at inheritance. Pero may legal remedies. Ang mahalaga ay malaman kung administrative correction ba ang tamang paraan o judicial correction sa ilalim ng Rule 108. Kung may mali sa birth certificate nyo, huwag hulaan ang remedy. I-check kung clerical error lang ba ito o substantial correction na. Kung gusto nyo ng malinaw, practical at tamang paliwanag ng batas,
like, share, and follow our channel, Attorney Bel Lucila. Dito ang batas ay hindi komplikado, ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.